Okay mga master, meron tayo dito compressor na stock up dati na binuksan natin para makita kung ano talaga ang dahilan kung bakit siya nag-stock up. So ngayon, kung nakita niyo yung video ko dati, nag-grinder ako. Ngayon, nabuksan na natin. So pakita ko sa inyo mga master kung ano talaga ang pinakadahilan kung bakit nag-stock up yung compressor natin. Ito. So ano to ha, DC inverter, DC compressor, inverter siya. Okay? So, kailangan mas nila, pakita ko sa inyo. Lapit nyo dito. Yan, buksan natin. Okay, so ito mga kamaster, buksan natin yan. Kung makikita nyo mga kamaster, yan, ito yung niya, rotor. Pakita ko sa inyo mga kamaster kung ano talagang dahilan ha. Kasi itong rotor na to, ito, na na siya, disalign na siya. So kung makita nyo to dito banda mga kasi ito, gumamit ng silver rod para hindi didikit kasi may magnet to eh. Kung makita nyo ito mga kamaster, ito. Yan. Yung bakal na to sa winding at saka dito sa rotor, di ba yung clearance niya malayo. Ngayon dito naman ba na mga kamaster kung mapansin nyo, sobrang dikit siya. Dito sa na to, ito part na to, sobrang dikit. Kaya ang nangyari, nahirapan umikot yung rotor. Kasi nga, disalign na siyang rotor. Makita nyo mga kamaster, galawin ko. Yan, nakita nyo? Yan, gumagalaw siya. Ngayon, pag ginanon ko yung mga kamaster, pag inikot ko yung rotor, malambot yan. Mabilis lang siya umikot. Yan, kaya ikot. Yan, no? Kita nyo? Mabilis kong maikot. Yan. Ngayon, kung hindi ko siya ginalaw, nakadikit yung rotor dun sa may bakal. Tingnan nyo mga kamaster, ang tigas. Yan. Tigas siya. Pero, kung paandarin natin to, aandar to. Kaso, may makita nga kayo mamaya na umuusok siya. Yan, nakita nyo. Ang tigas talaga. Kasi nga, dumikit dito. So, okay, so, ipakita ko sa inyo mga kamaster, paandarin natin to. Okay? Mamaya, may makikita kayo umuusok dito. Yung usok na yun, hindi yan dahil sa may problema sa winding. Umuusok siya kasi pag ikot ng rotor, dahil sobrang dikit na yung rotor at saka yung sa bakal dun sa winding, kaya siya umuusok. So papakita ko sa inyo yung papaandarin natin. Okay, so paandarin natin mga master, pakita ko sa inyo ha. Ito, saksak natin, lagyan natin yung power supply, on natin yung pressure switch. Yan, under siya lahat. Yan, so naka-on na to, diretso yung thermostat natin. Pakita ko sa inyo mga kamaster. Yan. Mamaya may makita kayong usok dito banda. Hindi yan winding hindi yan dahil sa winding mga kamaster ha. Dahil sa yan, rotor at saka sa bakal, dumikit kasi siya kaya umusok yun. So papakita ko sa inyo. Ito, ino na natin mga kamaster. Hintayin na lang natin na under yung compressor. Yan, kung makita yung mga kamaster, yan may nagwi-whistle. Tapos sa under yung rotor natin, medyo matigas nga lang siya, yun nga. Yan, may makita kayo umuusok, hindi yan sa winding mga kamaster ha. Sa yan, dahil sa rotor tsaka sa bakal. Yan, yung makita nyo. So hindi na natin patagalin. Hindi na natin patagalin pagpa-under kasi lalo siyang mausok. Yan. Dahil talaga dito yung mga kamaster oh. Yan, kaya nanggagaling dito yung usok. Dito banda kasi itong rotor nga at saka yung sa may bakal na to, dumidikit siya. Ito yung cause mga kamaster kung bakit siya nagka-stock up. So ito pala sa mga katulad sa mga non-inverter na mga compressor mga kamaster, lalo pagka medyo matagal na siya. Ito din ang isang dahilan kung bakit kahit i-jerk natin, lagyan natin ng mas mataas na microfarad, hindi pa rin natin mapa-start kasi itong rotor na to, tumidikit talaga siya sa bakal. Na-disalign na siya. So kaya pala yung kahit gaano kataas yung microfarad, hindi pa rin natin mapa-andar yung compressor kasi dumikit na pala tong rotor sa bakal dito. Na-disalign na siya. Okay? Basta lang mga kamaster, iba naman yun pag ang problema naman is winding na, malalaman naman natin kung pag ginoon natin ang resistance dito Pag ganun ang problema, wala na talaga, hindi mo na talaga mapa-andar. Kaya sa mga ganitong problema, pwede pa siya ma-repair kung tiyagain mo lang talaga. Kaso medyo matrabaho kasi babaklasin mo to
Yan, tatanggalin mo to siya sa ano, itong ibabaw na to, tsaka hugutin mo siya. So ito, hugutin din natin to soon pagka may oras tayo. Ano natin dito, bubuksan natin dito banda para makita natin yung ilalim. Okay, so yun lang mga master. Sana nakatulong, at least nagkaroon din kayo ng idea kung ganito pala talaga kadalasan ang mga pag sinabi natin ng compressor stack up, ganito pala ang nangyayari sa loob ng compressor natin. Okay, so ayos, di ba? At least ano, nagkaroon din tayo ng idea. So yun lang mga master, thank you for watching. Ingat lagi, ingat.